Welcome back mga kaubayan dito sa aking YouTube channel. Ngayon ay day off na naman. Alam niyo na kung anong gagawin natin. Ngayon ay pupunta ako ng grocery at may ilang bibilhin na naman ako kasi may binili sa akin yung asawa ko kasi nga malapit na yung bakasyon ko, September. Ay may ilang bibilhin ako sa E-Mart. At mamaya alam niyo na gagawin natin. Kaya na naman ng loto, pagtatagay. Mamaya nga pala yung ibang nagpapa-shoutout habang tumatagay tayo ay shoutout ko kayo mamaya. At ayun, tara. Ito yung isang pinapabili ng asawa ko. Itong Nutella. Ilang grams ba? Ilang ano ba to? 370 grams. Ayan. Dalawa bibilhin ko. Kasi hindi naman pwedeng marami kasi medyo mabigat ito sa bagahe. Dalawa. Dito na rin ako bibili ng Toblerone. Ito 4,781. Bili ako ng 5. Ayan, 100 grams ang isang piraso. Bili na ako 5. Medyo mahal kaya 5 lang yung bibili natin. Ayan. 오늘 맛있는 홍차 드려가세요. 고객님 홍차 한번 맛보세요. Lalim pa ba? Ito yung paborito ng anak ko na bunso. Ayan, 18 piraso, 702 grams. Okay na din ang lasa. At bibili na rin ako dito. At ang presyo niya ay 6,481. Parang masarap din ito. Yung may OB flavor. Pero ito na lang yung bibilhin ko.
어머니 버섯. 케이크 샀어. 맛있는 오빠가 드립니다. 네, 어서 오세요. Ang Yakult ng South Korea. Yeah, medyo mura mga kabayan. 750 ml. Dalawang piraso na siya. Yan, 1+1. Pwede na to. Masarap din yan mga kabayan. Ito maganda to mga kabayan, no? Pang patay ng lamok. Bato ba yun? 29,000원. Sale it? 응. 기계 하나하고 약 4개. Pagkado yun, 괜찮아요? 괜찮아요. 이게 50% 세일. 그래서 29,000원. 기계 하나 필요해요? 2개 필요해요? 하나만 ito. 하나만 있으면 되니까 하나. 그리고 약 4개. 45일짜리 50% 세일해서 29,000원. 효과 진짜 좋아요. 29,000원이요? 네네. 세일 들어가서. 효과 진짜 좋은 거예요. 홈메이드. Yun, bumili ako nito kasi naka-sale daw. Maganda tong panglamok, pangpatay ng lamok sa loob ng kwarto. Yan. Maganda naman siya. 20,000 won ang presyo. At ito lang muna ngayon ang bibilin ko mga kabayan kasi medyo mabigat na to sa bag pag nagbabike. Sa susunod babalik ulit ako dito pag sweldo o kaya pag Sabado ulit babayaran ko na to. Ito lang yung bibilin ko dito. Binili ko na rin ng asawa ko ng damit. Naka-sale kasi. Ayan o, ang laki ng binawas. 29,000 won, naging 9,900 won na lang. Mahigit kalahati mga kabayan yung binawas ng presyo. At ito yung isa sa binili ko. Ayan, ito. Bayaran ko na rin. Natsimpuhan ko lang na sale. Ayan, dalawa yung binili ko. Naka-sale. Ito yung isa. Ayan. Pambabae ito mga kabayan sa asawa ko. Ito yung isa. Yung ganyang kulay. Ayan. Ayan. Okay. Uwi na. Dito na naman tayo sa Lotto Outlet at tataya na naman tayo ng Lotto dito sa South Korea. Excited na naman tayo mamaya mga kabayan, alas 9. 6:45 Lotto draw dito sa South Korea at bumili ulit ako ng kinakaskas. Ayun, alas 9 ang draw mga kabayan. Titingnan natin kung makakailan ulit tayo mamayang gabi habang tumatagay. Bayan, day of tagay na naman tayo. Ayan, ito lang nakayanan na. Nakayanan natin ngayon. Ito mga kabayan, dilis dito sa South Korea. Meron ito sa mga supermarket at masarap to mga kabayan. Dun sa mga mahilig sa tuyo o kaya dilis, kapag namimiss ninyo na kumain ng dilis, pumunta lang kayo sa mga market at may mabibili kayong ganito. Halimbawa hindi pa kayo nakakapagbakasyon. Ayan, masarap to mga kabayan, malutong, malilamnam, mas masarap yan sa dilis sa atin.
Tapos ito ang nakayanan natin ngayon. Nagluto na lang ako ng ramyun. Tapos nilagyan ko siya ng itlog. Ayun. Nadurog na yung itlog. Ang tagal maluto ng itlog. Tapos ito ang ating red wine. Yan. Hindi ko pa nabubuksan. Tapos bumili rin ako ng tinapay. Ayan. Favorite na tinapay natin. At habang nanonood ng pelikula ng red wine. Dilis. Sarap. Ang mga kabayan, diretso hapunan na to. Lucky me, wala lang kanin. Lucky me na may itlog, tapos dilis, tapos tinapay. Diretso hapunan na to. Siya nga pala mga kabayan, shoutout muna tayo sa dalawa nating kababayan. Si Rulin Generosa. Sabi niya, kuya, pa-shoutout ako, gusto ko makapag-Korea. Hirap ng buhay dito, sana madami ako malaman sa Korean language. Tiyaga lang sa pagbabasa mga kabayan, gusto mag-apply dito sa South Korea. Kasi nga mahirap talaga ang buhay sa Pilipinas, lalo pa ngayon, napakagulo. Daming kurakot. Kaya tiyagaan mo lang sa pag-aaral ng Korean language mga kabayan para makapag-memorize ka ng maraming Korean language vocabulary. Ayun, sipagan lang sa pag-aaral kabayan. At pangalawa ay si sa Surplus TNT. Shoutout Kuya Pin, shoutout sa kabayan. At ang video nga natin ngayon ay tungkol sa nabasa ko. May nag-post sa isang group. Itong nag-post nito parang nagmamalasakit lang siya sa mga bagong Pinoy na dumating dito sa Korea or yung matatagal na. Paalala lang, pero meron kasing merong nagko-comment na iba na parang hindi nila gusto yung ginagawang paalala ni kabayan. Ito basahin natin. Ano ba yun? Sa mga Pilipino na bagong dating dito sa Korea, ang pangunahin nyong adhikain ay maiahon nyo ang pamilya nyo sa hirap. Yun, kaya naman tayo pumunta dito sa South Korea, lumayo tayo sa pamilya natin, nagtitiis tayo ng malayo sa pamilya para kumita ng malaking pera at makaipon para sa pamilya. Kung gusto nyong matupad ang pangarap nyo, huwag kayong mambabae. Yun, number 1, huwag mambabae. Maubusan kayo, kaya kayo pumunta dito para sa mga anak ninyo. Tatandaan ninyo, kung di nyo na mahal ang asawa ninyo, pwedeng gawin nyo na lang mag-ipon kayo para sa mga anak ninyo. Nung nasa Pinas kayo, nahihirapan kayong ang pamilya ninyo sa araw-araw. Yun. Kung pababayaan nyo sino mag-aandun sa kanila. Yan. Sa ngayon, masaya kayo pero hindi kayo habang buhay na nandito. Samantalahin ng pagkakataon mag-ipon para di umuwing luhaan. Yun. Kung di ninyo kayang kontrolin ang pagkalalaki nyo, umorder kayo sa kupang ng laruan, madami. Kumbaga siya nito yung 6 toy, ganun. Doon kompleto, mura lang, mas masarap. Huwag pabayaan ng pamilya, lalo ang mga anak. Okay lang na pabayaan ninyo ng asawa ninyo, basta para lang sa mga anak. Mas maganda, huwag na lang talaga mga babae. May nag-comment nga dito na ang sabi pakialaman mo diskarte nila. Unahin mong pakialaman yung sarili, wag yung buhay ng may buhay. Oo, tama naman, may punto naman ito sa kabayan. Kaso nga lang yung pagpaalala ni kabayan, wag ninyong mamasamain. Siguro yung iba tinamaan sa sinabi ni kabayan, siguro ginagawa nila ito. Yung mga ganyan nagpapaalala lang si kabayan. Nandun na tayo, hindi tayo dapat nakialam sa buhay ng may buhay. Kasi unang-una, iba't iba kasi ng sitwasyon. Meron kasing mga Pinoy na dito sa South Korea na halos pamilya ng asawa niya sinusuportahan. Kaya walang naiipon. Pamangkin, kapatid, pinag-aaral, ayun. Kaya iba't iba talaga ng sitwasyon. Pero itong sinasabi ni kabayan, paalala to. Kasi ang sinasabi dito ni kabayan ay maging
dapat kontrolin niyo yung pera ninyo kasi kayo yung nagtatrabaho dito para naman hindi kayo umuwing luan sa Pilipinas. Kasi mahirap mga kabayan. Yung mga natulungan natin, kapag nakauwi tayo sa Pilipinas, hindi natin alam kung matutulungan din nila tayo pag kailangan na natin ng tulong. Tama yun. Hindi dapat natin pakailaman ng buhay na may buhay, pero dapat wag ninyong masamain yung pagpapaalala ni kabayan. Malamang ito si kabayan, itong nag-post na ito ay baka ito may kamag-anak dito sa South Korea na nalululong sa babae or sa sugal. Siguro baka dinaan niya sa social media para pag mabasa ng kakilala niya or kamag-anak niya, siyempre makakapag-isip-isip. Pero ayun, paalala lang yung kay kabayan, huwag ninyong masamain yung sinabi niya. At merong nagsabi dito din na in my 26 years dito sa Korea, tapos lahat ng anak ko. Wow! Pabalik-balik na ako dito. May mga pundar na, mga bahay at lupain, sasakyan at beach. Grabe yun. 26 years malamang talaga, magaling to si kabayan. Sa 26 years mo dito sa South Korea, bahay, sasakyan, may beach pa nga. Grabe. Lupain, sasakyan, beach. Noon uso pa mga TNT. Uso pa mga TNT. Hanggang ngayon naman, uso pa rin ang TNT. Napakadami, wala pang EPS training base. Wala pang EPS noon. Training visa pa lang at TNT ang Pilipino. Dito napakadami kung nakikitang Pinoy na inabot ng 15 to 20 years, malaki kumita, inabot ng 15 years, 20 years, malaki kumita. Umuwi ng Pinas after 1 year, construction worker na lang. Ayun, baka yung iba hindi marunong magnegosyo. Mga tigasin dito, pag uwi ng Pinas, carpenter ang trabaho, tricycle driver. Mga anak na lumaki ng walang tinapos at maagang nagsipag-asawa. Mga lalaking kung umasta dito ay bigatin kada sahod, ngayon pabigat sa pamilya. Ayun. Siguro ito yung mga hindi minsan kasi mga kabayan, nakadepende rin kasi sa asawa Kunyari, padala ng pera, tapos waldas din naman ng waldas yung asawa mo. Ganun talaga ang mangyayari. Pero mga kabayan, tungkol sa pag-uwi sa Pilipinas sa trabaho, aminin ko, pag natapos ko yung contract ko dito, halos sinabot na rin ako ng 10 years dito, pag-uwi ko ng 2028, ay malamang talaga, kasi hindi naman talaga ako negosyante, isa lang talaga mga kabayan ang naisip ko. Magpapagawa ko ng paupahan at sigurado ibablog ko rin yan, makikita nyo rin yan pag uwi ko. At pagkatapos noon, hindi ko alam kung ano nang mayayari sa akin kasi isa pa, maliit pa yung bunso ko, yung panganay ko, magka-college pa lang, kailangan ko pa talagang kumita ng malaking pera. Pero ang malamang mangyayari sa akin ito, kasi dati nung umalis ako sa Pilipinas ay construction talaga yung trabaho ko or malamang baka bumalik ulit ako sa dating trabaho kung halimbawang wala akong maisip na negosyo. At least dati nung umalis ako sa Pilipinas noong 2017 ay negative talaga mga kabayan, may utang ako. Pero ngayon, may sarili na akong lupa't bahay, nakabili pa ako ng lupa at nag-iipon nga ako ng pampatayo ng paupahan. Ayun, may nangyari naman sa akin. Ayun. Hintayin na natin ang Lotto Draw hanggang alas 9. Maya-maya, titingnan natin kung anong labas sa 6:45 Lotto Draw dito. So, tingnan na natin kung ano ang labas sa 6:45 Lotto Draw dito sa South Korea. Ito makikita nyo dyan, 2026-88, August 8. Ayun. At yun, scan QR code lang tayo. Tingnan natin kung makakailan tayo ngayon. Ayun, bukya mga kabayan. Yan ang combination yung combination natin ayan ko 1 saka 2 ay tag-isa lang ang nakuha, tapos yung sa baba yung tatlo ay walang nakuha, wala. Tapos pangalawang card, scan QR code, ano yun, mali,
Yun. Open. Aray. Bukya tayo mga kabayan. Wala. Hindi nakatatlo. Ayan o. Yung combination ng letter B. Naka 29 saka 38. Yun sa baba. Tag-iisa.